Hello, sir. Sir, sir, sir. Sino tong isa na to? Nasa Senate naman si Kuya Ray. Dito ka dito. Tayo mo na. Ganun. Kailangan ko muna ay isa na Kahit in estimate po. more or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, na more or less 7 billion. So kasama ang miyembro plus covenant partners, mga 7 million. So, Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal dapat sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon mo haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, is isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya in-appeal nila sa Department of Justice. Yun naman po mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Julia. Tinatanggi nyo ba ang mga testimonya ko? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang sinasabi. Hindi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga alikasyons. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila na mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino ang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Mula po kay Masayon, yung kanyang sinabi, Pastor, mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong wala lifestyle. po kaming mga palisiya na magpalimos ng bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo po sila. Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, pinalimos niyo ba sila o pinayagan niyo ba sila maglimos para sa operasyon at lifestyle Wala pong ng KOJC? polisiya at gano'n ang kingdom na magpalimos. Wala mga polisiya pero pinalimos niyo ba sila yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan. Alright. Pinayabuso at pag-torture sa mga miyembro niyo. Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayo nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinato-torture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Para manatili sila sa ibang bansa. Sino pong nakaisip no ang modus na yun? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Kingi.